Another bonding na naman with my family at pumunta nga kami dito sa El Nido at Puerto Princesa, Palawan. Let's go! January 23 pa nga lang ay nag-book na kami nitong round trip Manila to Puerto Princesa. Seat sale ito guys ha, worth 2,700 per box. 2:34 AM nga ay nakarating na kami ng NAIA Terminal 3. Kapag nasa NAIA Terminal 3 na nga kayo ay hindahan nyo na rin ang inyong ID at ang inyong boarding pass. First time out of town nga namin ito ng Pamilya Corpus kaya naman talagang excited ang lahat. Hindi nga kami nag-seat selector dahil alam namin na may additional payment pa ito. Swerte naman namin dahil nung nag-generate kami ng boarding pass ay magkakatabi kami. 4:48 AM nga ay nakaalis sa kami ng plane at 45 minutes to 1 hour naman ang biyahe from Manila to Puerto Princesa. Ganito naman ang itsura ng sunrise kapag ikaw ay nasa plane. O diba ang pogi ng father-in-law ko? Finally, at nakalapag na rin kami dito sa Puerto Princesa Airport. Pagdating nga namin sa airport ay naghihintay na sa amin ang binook namin na travel agency. Ito ay ang Travelwise Travel and Tours. Habang waiting kami sa sundo namin ay nag-breakfast muna kami dito sa labas ng airport dito sa JRR Eatery. Mas mura kasi dito kumpara sa loob ng airport. Nag-bottled water nga kami dahil nakakadayariya nga daw ang tubig lalo na sa El Nido, Palawan. At 8:30 AM nga bumiyahe na kami from Puerto Princesa papuntang El Nido. Totoo nga pasigsag-sigsag ang daan dito at napakabilis ng takbo. At baku-baku pa ang daan kaya siguradong magigising ka. Bukod nga sa van ay pwede ka din sumakay ng cherry bus sa papuntang El Nido. Ganito ang itsura ng Lazy Boy bus na worth 1,510 per pax. At kapag narating nyo na itong Jollibee Taytay El Nido ay malapit na kayo sa inyong destinasyon. After 5 hours nga na biyahe ay sa wakas ay nakarating na kami dito sa aming accommodation for 2 nights dito sa Ace Pension House. Nasa 3rd floor nga ang aming room at nasa 2nd floor naman ang aking mga in-laws. Ganito naman ay tsura ng aming room sa 3rd floor. Spacious din naman, 3 ang kama at may CR din. Tapos may aircon na rin kaya okay na din naman guys. At free breakfast na rin dito guys at in fairness, free coffee na rin kaya okay na rin talaga dito. Ang maganda nga sa Ace Pension House ay 3 minutes walking lang ito at makikita mo na ang ganda ng beach ng El Nido. Nung una ko nga itong nakita ay talagang kinalabutan ako at namangha talaga ako sa creation ni God. Akala ko nasa ibang bansa ako sa sobrang ganda sa mata nito guys. Tapos ganito yung view ay talaga mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. At mag-suncheck naman tayo dito sa El Nido. Light brown nga ang sun dito at hindi powdery katulad na sa Boracay. Food check naman tayo. Madami ring kainan dito sa El Nido. May Filipino food like ito, seafoods, inihaw. Ayan, madami yan guys. At meron din ditong massage and spa. O diba? Meron ding ice creaman. Kaya naman hindi kayo magugutom talaga dito sa El Nido. Medyo pricey nga lang ang presyo. Ayan meron din tayong modern cafes, may hotels, meron ding Mediterranean dishes and smoothies, meron din mga Italian foods like pizza and pasta, fries, meron din silang bar and marami pang iba. At 4:30 PM nga ay pumunta naman kami sa Vanilla Beach para abangan ang sunset doon. 150 pesos ang pamasahe sa tricycle at 10 minutes naman ang travel time. Napakaganda nga dito sa Vanilla Beach kaya pala madami talagang mga turista ang pumupunta dito. Lalo na mga foreigners, sobrang dami nila guys. Parang kaunti lang ang Pinoy, mas marami pa ang mga foreigner, ganun. Suncheck naman tayo guys, ganito ang sun dito sa Vanilla Beach. Light cream to off-white color nga, kaya siguro tinawag itong vanilla. Hindi kasing powdery white like Boracay pero soft sa paa. Maganda nga dito guys, maganda siya sa sunset, tapos mag-chill vibes ka lang, ganon. Very Instagrammable din ang ambience dito. Dinner time, ganito naman ang nightlife dito sa El Nido. Diyan kami kumain sa Soul Beer Paradise, mura lang din kasi compare sa ibang mga kainan.
Day 2 na nga namin and it's island hopping time! Joiners nga kami dito kaya pinapunta kami sa Rocky Travel Agency. Under din ito ng Travelwise Travel and Tours. 400 pesos nga ang environmental fee, good for 5 days, at 200 pesos naman para sa entrance sa Big Lagoon. 100 pesos naman ang renta sa snorkeling mask at 200 pesos naman sa fins. Kaway-kaway naman sa mga bago kong friends dito sa El Nido, sina Ate Baby from Cavite. At 10 a.m. nga ay nag-start na kayo mag-island hopping dito sa El Nido. Syempre, bago ang lahat ay nag-introduce muna ang tour guide namin na si Kuya JJ. Super bait nga at buhay na buhay ang pagbigay niya ng mga info. Ang dami namin natutunan about El Nido habang nagpupunta sa mga destinasyon. Kaya talagang hindi ka mababoard kay Kuya JJ. Tignan nyo, magsasample pa yan. Eto nga ang una namin destinasyon na pinuntahan. Kaway-kaway! Dati nga ay napapanood ko lang ito sa YouTube. Dito pala naglalaro ng volleyball ang mga foreigners sa Seven Commandos. Ang maganda nga nito sa Seven Commandos ay napapalibutan ito ng limestone cliffs at coconut trees. 50 pesos per pax naman ang papicture dito, pwedeng i-Gcash or cash. 100 pesos ang buko at 150 naman ang red horse. Ganito naman ang sun sa Seven Commandos. Ito naman ang second na pinuntahan namin. Welcome to Big Lagoon! Itong view na to guys, ang pinakamaganda para sa akin guys. Dahil ang ganda-ganda niya sa mata, promise guys. Kung i-describe ko nga ito, ay para ka nakapasok sa lihim na paraiso, ganun. Itong Big Lagoon nga ay napapalibutan ng limestone cliffs na parang natural wall lang. Etong spot na to ay isa sa Instagrammable dito sa Big Lagoon. Portrait to, no? Oh, tignan nyo naman, 'di ba? Enjoy na enjoy nga ang aking mga in-laws. Alam nyo ba na ang limestone cliffs ng El Nido ay dating nasa ilalim ng dagat? Unti-unti itong umaangat sa loob ng milyong taon. Hindi mabilis, kundi dahan-dahan lang. Oh, 'di ba? May natututunan din kayo sa akin. Dito naman ang third destination namin. You ready? Hip hop! Ang Secret Lagoon nga ay papasok ka muna sa maliit na butas bago mo makita ang loob. Medyo adventurous ito dahil kailangan mong yumuko. Pagbasok mo nga sa loob ay parang may mini paradise ito. Maswerte nga kami ng time na to dahil low tide kaya kayang-kaya na yung pasukin yung loob. Sa experience ko nga ay mahirap mong pumasok sa loob ng butas dahil naiisip ko na baka mauntog ako. Lalo na kapag lalabas ng butas, mahirap lumabas, talagang dapat dahan-dahan lang. Kung mapapansin nyo, nagmumukhang medyo brown ang tubig pero normal lang iyon dahil sa halo ng buhangin, hindi dahil marumi. At syempre, kainan time. Dito na nga kami kumain sa Shimizu Island. Kasama na nga itong pagkain sa aming Tour 8 package na kinuha. Napakaganda nga ng mga rock formation dito guys. Oh, tingnan nyo naman, 'di ba? Tapos after nyan may beach pang katabi. Ayan oh, 'di ba? Ang ganda guys. After nga namin mag-island hopping ay nag-celebrate naman kami ng birthday ng aking mother-in-law. Ito naman ang presyuhan dito sa Jerry's Grill. Meron silang fiesta meal, meron din mga solo meal at marami pang iba. At eto naman ang aming mga in-order sa birthday ng aking mother-in-law. At nag-dessert na rin kami ng ice cream dito sa Gusto Gelato, isa sa pinakasikat na gelato spot sa El Nido. Authentic Italian style ito, super creamy at hindi sobrang tamis. Best seller nila ang dark chocolate. Day 3 na nga namin dito sa El Nido, Palawan. At ito naman ang aming free breakfast. Ang next island hopping naman namin ay ang Tour C. Kaway-kaway naman dyan, Ate Baby from Cavite. Yee! Kasama pa rin namin sila sa Tour C. Sa island hopping nga ay iba-iba ang mga makakasama nyo na joiners at bago din ang aming tour guide. Ang una nga namin pinuntahan ay ang Kadlaw Lagoon, isang malawak at tahimik na lagoon na may emerald green na water. Mas less crowded dito kumpara sa Big Lagoon kaya mas peaceful. 300 pesos ang renta ng kayak at ikaw na ang bahala magbigay ng tip sa tao na magsasagwan sa iyo. Ang second nga na pinuntahan namin ay itong Talisay Beach. Dito na kami nag-lunch. Tahimik at relaxing nga dito. Less crowded din.
Ang lunch nga namin dito ay adobo, menudo, pinakbet, isda, watermelon, soft drinks, pansit at hipon. Kasama na rin ang hot dogs. Kaya naman, busog na busog ka na rin. Eto naman ang third na pinuntahan namin. Spartan! Ang Secret Beach ay isang hidden beach na nakatago sa likod ng mga limestone cliffs. Nagbalik bata nga kaming lahat. Tingnan nyo naman, pati ang mother-in-law at father-in-law ko ay talaga nakikijoin sa amin. Eto nga ang fourth na pinuntahan namin. Ito nga ang hidden beach. Isa nga ito sa super nagandahan din ako na beach. Halos hindi mo nga makikita agad ito dahil natatakpan ito ng matataas na bato. Dito nga sa hidden beach ay napakasarap mag-snorkeling dahil napakababa lang ng tubig pero lahat ng isda ay makikita mo dito. Ang fifth at last na pinuntahan nga namin ay itong Helicopter Island. Tinawag nga itong Helicopter Island dahil sa hugis itong parang helicopter kapag tinitignan mo mula sa malayo. Perfect nga ito for swimming at snorkeling. Malawak ang shoreline at maganda rin maglakad at mag-picture-picture. Hindi nga nagpahuli ang asawa ko at iyan, may pa-entry pa siya. Nag-free dive din naman talaga diba? After na activities ay nag-dinner na kami dito sa Seoul Beer Paradise. Mura dito compare sa iba. Nagmadali nga kami nag-dinner at mag-impake ng gamit dahil 7 PM ay susunduin na kami ng van from El Nido to Puerto Princesa. After 5 hours nga ng biyahe ay nandito na kami sa Ravia Garden Resort. Maganda ang room sila dito at may swimming pool pa. Nag-extend pala kami ng isang araw or ika-5th day namin dahil 4 days and 3 nights lang talaga ang offer sa amin ng Travelwise dito sa Palawan. Kaya nagbayad na lang kami ng 700 per pax kasama naman na doon ang van transfer papuntang airport. Day 4 na nga namin at nasa Puerto Princesa na kami. Isa sa main activities namin ay magpunta sa Puerto Princesa Underground River. Mga 2 hours ang biyahe mula sa aming accommodation papunta sa Sabang. At around 25 minutes naman ang bangka bago makarating sa mismong Underground River. Habang nasa biyahe nga ay nagkaroon kami ng orientation mula sa aming tour guide na si Nanay Letty. At hindi ka talaga maboboard sa kanya. Bago nga ang tour ay nag-enjoy muna kami sa free buffet lunch. Masasarap ang mga pagkain dito. May pansit, beef, chicken, fish, at meron ding mga gulay at mga desserts. Kaya talaga namang busog na busog talaga kami yan. At syempre, sinubukan na rin din namin itong sikat na delicacy dito na tamilok. Isa nga itong shellfish na parang kapamilya ng mga oyster at matatagpuan sa mangrove trees. Melt in your mouth nga ito na slightly salty at may lasa ng dagat. Isinasawsaw nga ito sa suka na may sibuyas at sili kaya mas lalong nagiging flavorful. After nga namin kumain ay sumakay kami ng bangka. 25 minutes ang biyahe papunta sa Underground River. Isa sa mga inorient ni Nanay Letty ay huwag magdadala ng pagkain sa isla dahil malakas ang pang-amoy ng mga unggoy. Siguraduhin nyo din na secure ang gamit nyo dahil baka akalain ng unggoy ay may pagkain ang loob ng bag nyo. Iwasan nga rin makipag-interact sa mga unggoy dahil may rabies sila. Hindi mo na nga kailangan tanggalin ang life vest mo dahil gagamitin ito papasok sa loob ng Underground River. Wala pa nga 3 minutes ay mararating yun na ang isa sa 7 Wonder of Nature, ang Underground River. Bibigyan ka nga ng mga staff ng audio guide device at pakikinggan mo lang ito habang nasa loob ka ng cave. Dati nga ay nakikita ko lang ito sa postcard. Napakaganda nga talaga nito sa mata. Kaya no wonder bakit ito na-recognize as UNESCO World Heritage Site and one of the 7 Wonder of Nature. O diba? Nakaka-proud! Ang Puerto Princesa Subterranean River National Park ay may 8.2 km long underground river. Isa nga ito sa pinakamahaba navigable underground river sa bundok. Pero around 1 to 2 km lang ang pwedeng pasukin ng tour boat. Ang experience ko nga dito ay kapag nasa loob ka na ay totally dark talaga siya. At malamig nga sa loob ng cave.
Makikita mo yung mga bato na nabuo over thousands of million of years. May mga hugis na parang Holy Family, gulay, prutas, big mushroom, at kahit yung mukha ni Papa Jesus. Dito nga ako medyo natakot sa Cathedral Chamber. Isa to sa pinaka-highlight dahil napakalawak nitong cave na to. Ganito naman kadilim sa loob ng cave. Parang ang simbahan ang dating dahil sa sobrang taas ng formation nito. 65 meters above the level of the water, then 30 feet naman ang lalim. At dito rin nakatira ang mga bats. At iko-congratulate ka ng tour guide dahil nakasurvive kami at safe ang aming paglabas ng cave. Super blessed nga namin at nakapasok kami dito sa cave na to. Tunay na nakakahanga ang likha ng Panginoon natin. Isang malinaw na paalala na talagang mahal tayo ng ating Panginoon. At eto naman ang aming Palawan trip expenses breakdown. After nga namin sa underground river ay pumunta naman kami sa souvenir shop dito sa Puerto Princesa. At syempre hindi rin mawawala ang mga dry foods nila like tuyo, pusit, danggit, meron ding dilis at marami pang iba. Meron din sila ditong kasoy, banana chips at highly recommended ang hopya nila na pastillas. Sobrang sarap nito guys. 100/10 nga ang rate ko dito. At ang mumura nga din ng mga t-shirt dito. One-stop shop nga ito guys. Dito rin kami namili ng mga pasalubong ko sa mga office mates ko, kapamilya at mga pamangkin ko. Hindi nga mawawala ang ref magnet at ang pinaka nagustuhan ko sa mga pasalubong ko ay itong authentic fresh water pearl ng Puerto Princesa. At dito na nga kami kina Butch Grill and Bar nag-dinner at para i-celebrate na rin ang aking birthday. Ang sasarap nga ng food nila dito, lalo na itong grilled pampano at bulalo. 10 out of 10 nga ang aking rate dito. At 4 AM nga ay sinundo na kami ng van papuntang airport. Uwian time na! 7 kg nga ang baggage ko at yung blue naman ay ang pasalubong ko. Napakasaya at truly unforgettable nga ang experience namin sa El Nido at Puerto Princesa. Lalo na kompleto ang pamilya. Bonus pa na hindi kami nagkaroon ng diarrhea. Thank you Lord! At 8:40 nga ay nakarating na kami sa Maynila. Kung nakarating ka sa part ng video na to, paki-comment naman kung nasaan kang lugar ngayon. See you in my next vlog. Bye!